Good day mga ka-sports natin dyan. Matapos ang pamamayagpag ng matagal na panahon ng Frameline Cool Smashers, finally, ngayon ay napalitan na nga sila sa spotlight kung saan nga laglag na nga ngayon sa Final Four ang Frameline Cool Smashers. At dahil nga marami na rin silang naiuwing gintong medalya, ay hindi naman nakakahiya kahit matalo sila ngayon. Paminsan-minsan mas okay na to dahil nakakasawa naman kung palagi na lang champion ang Frameline Cool Smashers. Pero alam nyo ba, dahil nga sa kanilang pagkatalo, magkakaroon ng revealing. Ito nga ngayon ang kumakalat na balita na kung saan meron ngang mga lumulutang na pangalan na magsisialisa na raw dito sa Frameline Cool Smashers. Maaaring ang iba ay magre-retiro na at ang iba naman ay mag-o-over the backod or papalitan. Sino-sino kaya ang mga pangalan na lumulutang ngayon pagdating nga dito sa Frameline Cool Smashers ng mga players na di umano ay tuluyan ng mamamaalam? Nakakasad to para nga sa mga fans ng CCS. Alamin ang buong detalye, pero bago ang lahat, kung bago ka sa aking channel, subscribe na, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na! Frameline Cool Smashers wala pang nakaka-break ng kanilang naging kasaysayan sa pagkapanalo sa VVL. Sila nga ang may hawak na pinakamaraming gintong medalya na napanalunan at ngayon ang ibang team ay gumagawa pa lang ng pangalan para nga magkaroon rin sila ng champion sa kani-kanilang mga team. Pero ang Frameline ay sobrang dami na talaga nilang napatunayan. Noon pa man ay hindi nga nalaglag sa Final Four ang CCS at ngayon taon lang nga sila medyo humina. Marami nga nagsasabi na nagkakaedad na rin raw ang mga players ng Frameline Cool Smashers at dahil nga dito meron ngang mga bulong-bulungan na di umano ay magre-reveal ding ang CCS. May mga aalis raw ng mga players dito. Yes, yan nga ang lumulutang ngayon. Well, noon pa naman ay meron ng mga rumor ang ibang mga players dito na aalis. Pero eto, muli na naman ngang napag-uusapan ang ibang mga players dito na di umano ay aalis na. Coco Xuan, sinabi niya nga sa kanyang interview na may aalis daw talagang mga players dito sa CCS. Kung kaya nga napaluha nga ito nang hindi sila nakapasok sa Final Four. Lalo na, syempre, kinakailangan mas masarap umexit ka sa isang team yung nag-champion ka. Pero gayon pa man, tapos na ang ibang kontrata dito ng ibang mga players, kung kaya talagang aalis at aalis na sila sa Frameline Cool Smashers. At ang iba nga dito ay meron ngang issue na di umano ay hindi na nakarenew ng kontrata, kung kaya kinakailangan nila mag-over the backod sa ibang team. Number 1, una na ngang kumalat noon pa man itong si Rhea Di Maculangan Villarete na kung saan hanggang Disyembre na lamang ang kanyang kontrata pagdating nga sa Frameline Cool Smashers at uunahin daw nito ang kanyang family dahil syempre alam naman natin na meron nang asawa itong si Villarete. Baka gusto niya nang lumagay muna sa tahimik na at magkaroon pa ng maraming baby. At lumulutang nga rin ang pangalan ngayon ng superstar na si Tots Carlos. Actually, malaking kawalan talaga si Kaloy kung mawala ito sa Frameline Cool Smashers at meron na mga kumakalat na issue na di umano ay mag-over the backod na ito kasama ni Isa Molde dahil nga napabalita na rin si Isa Molde na aalis na raw di umano sa Choco Mucho. At ito nga si Tots Carlos ay meron ngang mga post ang ibang mga page na di umano ay mag-over the backod na ito sa ibang team. Well, pagdating nga sa mainit na issue kay Tots Carlos, hindi pa naman 100% na aalis ito. Lalo't si Kaloy nga ay kagagaling pa lamang sa injury at hindi pa siya solid na solid pa para nga isabak muna sa mga labanan. Kita naman natin na mukhang pinilit lang itong si Kaloy na ipasok at ma-error pa nga siya. Well, marami na nga mga balibalita sa mga ibang FB page na si Kaloy daw talaga ay aalis na sa Frameline Cool Smashers. Pero sana wag siyang umalis dahil malaking kawalan siya. Michelle Gumabaw, lumulutang na rin ang kanyang pangalan na di umano ay magpapahinga muna ito dahil baka gusto na rin itong magkaroon nga ng babies. Alam naman natin na itong si Michelle Gumabaw ay kakakasal pa lang nito. If ever na mawala nga si Michelle Gumabaw pagdating sa Frameline Cool Smashers, malaking kawalan talaga siya dahil alam naman natin na di kalibre rin itong si Michelle. Pero kung saan man siya pumunta,
ay suportado natin yan. At isa nga sa mga matunog pa na pangalan na di umano ay aalis na sa Creamline Cool Smashers, walang iba kundi ang veterana na si Riza Mandapat. Matatandaan nga natin ang opposite hitter na ito ay siya ay original na players pagdating nga dito sa CCS. Sa pag-open nga noon ng Creamline Cool Smashers sa PVL, narito na si Riza Mandapat. Sobrang dami nang nawala hanggang ngayon. Narito pa rin si Riza Mandapat at Pau Soriano. Isa nga rin si Pau Soriano sa lumulutang rin ang pangalan na di umano ay aalis na rin ito sa Creamline Cool Smashers. Bukod nga kay Riza Mandapat, si Pau Soriano rin ay isa rin sa mga pioneer na mga players pagdating dito sa CCS. Kasama ni Rose Vargas, iilan na lang silang natitira na original na players sa Creamline Cool Smashers. Well, kung magpapahinga na si Pau Soriano at Riza Mandapat, ay maganda na rin to dahil sobrang tagal na rin naman nila sa Creamline Cool Smashers. Subalit ito ay rumor pa lamang. So yan na nga mga ka-sports natin dyan, ang mga lumulutang na pangalan na di umano ay magpapaalam na sa Creamline Cool Smashers. Ang iba dito ay talagang sure na 100% naaalis na, pero ang iba dito ay rumor pa lamang. Pero syempre, sabi nga nila, hanggat hindi pa nag-aanunsyo ang kanilang management, wag muna tayong maniniwala sa mga ibang FB page na nagpapakalat nga na di umano ay aalis na ang mga players na ito. Pero sa Rhea Di Maculangan, sure talaga 100% naaalis na ito. Yan muna pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.